Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito akin pong ipasilip sa inyo itong aming mga nagawa ito sa pagpintura ito sa roll up at kung anong mga materialis na aming ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang ito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang upload ko dito sa channel. Ang kasunod nga pala ipakita sa inyo, ito nga pala yung epoxy primer, itong product po ng Gilder. Ito po yung ginagamit ko dito pagka nag-primer po ako dito sa mga ganitong proseso sa pagpintura sa mga bakal. Kailangan po natin itong matibay na pundasyon. Kailangan dito ang pagtimpla po dito kalahati lang muna. Kasi lagi ko pitong i-share sa inyo, lalong-lalo po sa mga baguhan, pag nagtimpla po tayo, tantiyahin po natin kasi ito may katalis. Kailangan maubos po natin. Kalahati muna, 1:3. Lagi po natin itong tinuturo, sinishare sa mga baguhan. At kung baguhan ka para sa ang video na ito para sa iyo. Kaya ito po yung lagi kong sinishare na kailangan po natin ang pundasyon. Kasi yung iba dito hindi na maglagay ng primer. Katulad ng mga ginagawa namin dito sa kabilang side, dito sa mga roll up. Wala na po silang primer. Diretso na po sila sa kulay. Kaya hindi po maganda pag ganyan po magpintura po tayo. Kailangan po natin ng maganda o matibay na pundasyon. Katulad ditong epoxy primer. Mag-green o ma-white. Kailangan yan lagi po natin gagamitin pagka ganitong mga proseso sa mga bakal para yung yung mga kalawang maipit po siya, hindi makalabas bago po tayo mag QDE o ano man ang final finish natin o acrylics man o acrylic. Marami po mga pintura po nga pang finish. At pinaka-importante lang po yung pundasyon na epoxy primer. Yan po yung mga ginagawa natin dito sa mga pagpintura kasi nga matagal na po tayo sa pagpintura. Huwag po natin i-magic pagka ganito mga proseso. Kailangan po natin idaan po natin sa magandang proseso. Primer muna, lahat primeran, linisan, saka steel brush. Yan po yung pagka ginagawa po namin dito. Kailangan kasi matagal na po itong mga roll up na ito. Puro na po mga alikabok. Kailangan po linisin natin mabuti, lihaan. Ayusin po natin po ang ating mga pagtrabaho po natin dito sa mga ganitong mga roll up. Yan. Hanggang doon sa dulo kasi mahaba po ito. Ayan, pinapalinis ko ito lahat bago pa po ito primeran. Dito sa lahat ng mga roll up nito, paikot. Ayan, yan. Daanan ng brush o kaya hanginan para yung mga alikabok matanggal. Saka padaanan ng steel brush. Lahat ng mga singit-singit ito, padaanan ng lahat ng steel brush dito para makuha yung mga alikabok o mga kalawang. Yan po yung proseso dito. Ang kasunod gagawin dito, bago po natin tayo magkulay, kailangan pasapasahan po natin ng liha ito kasi nga magaspang, maligasgas. Yan po yung kailangan importante dito. Bawat pagkatuyo, liha, sunod na naman ang spray. Tapos ito naman yung acrylics na kulay, yung ready mix, yung Abisco Color Blue. Ito ready mix po, ito yung pinaka final dito. Ginagamit namin ito sa labas sa mga bato. Pwede rin ito sa mga bakal, basta pang importante mayroon po tayong epoxy primer na pundasyon. Hindi po natin pwede i-direct ito. Kailangan idaan po natin ito ng magandang preparasyon na magkaroon na po ng pinakapundasyon na epoxy primer bago pa po natin ito kulayan. Katulad nito, yan, ready na. Kailangan na natin itong kulayan ng first coating na kulay. Hanggang 2 patong po natin ang ginagawa po dito pagka ganito mga proseso sa pagpintura. Hindi po natin makuha ito ng isang mano. Hanggang 2 patong. Saka tantiyahin po natin pagtimpla. Kailangan insakto po yung acrylics. Kasi pagka hindi po insakto pagka-timpla, paglagay ng mga acrylics reducer, magkaroon po na yan mga sapot. Kulang po yan. Dagdagan po natin. Ganon po yung mga gisir po dito kasi nga sa tagal na natin na nagpintura, lalong-lalo na po ang iba, yung mga kasamahan namin, alam na nila ito na ganitong sistema. Yung iba ginagamit nila roller o kaya wall max. Pagka wala po tayong spray, pwede rin natin gamitin dito sa mga ganitong proseso sa pagpintura. Ganon po ang mga ginagawa natin dito para mas lalo pong maganda ang resulta ng ating trabaho. Daanan po natin pasapasahan ng liha bago po natin ito ikulayan. So kapag nag-final na, liha na naman uli. Ganoon po yung mga proseso to. Hindi po basta-basta ang mga pintura, lalo na ito, lalo na sa mga ganito mga pintura.
Ang nakaganda lang po dito sa mga ganitong pintura, mabilis po matuyo. Hindi po katulad sa mga QDA. Pagka QDA po yung ginagamit natin, hindi po maganda lalo na dito sa roll up. Matagal po matuyo. Baka kinabukasan, sira na naman. Sunod na naman tayo paglagay sa mga pagpintura uli. Kaya kailangan yung mga mabilisan matuyo at matibay. Yan po yung kailangan po natin dito sa mga ganitong roll up. Marami pong salamat sa lahat ng mga followers, sa mga viewers na walang sawa pong nanood dito po sa mga ginagawa namin sa araw-araw. Pasensya na kayo kung bihira lang po ako nakapag-upload. Gawa nung ito yung mga pintura natin. Minsan repaint. Katulad dito repaint, hindi na po tayo makapag-upload ng madalas. Kaya yan lang po yung na-upload ko ngayon. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like. Doon sa mga hindi pa nakapalo, ipalo rin nyo na ako. At pakipalo at like na lang po yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po.